Isa na namang napakasaya at napakagandang pagkakataon ang pinagkaloob sa atin ng ating mahal na Diyos upang patuloy nating subaybayan ang isa na namang bagong serye ng ating pag-aaral dito sa programang Sinusubaybayan, Oras ng Pag-aaral. Ako po si Pastor Jose Zabat Jr., ang inyong makakasama sa ilang minutong talakayan at kasama natin ang ating tagapagturo sa Adventist Medical Center at patuloy na ginagamit sa programang ito, si Pastor Nestor Relioma. Pastor, kamusta po kayo? Napakabuti ng Panginoon na sa mabilis na paglipas ng mga buwan sa taong ito ay patuloy tayong pumapailang lang at ating tinatalakay ang salita ng Diyos at pinangungunahan ang pag-aaral ng ating Sabbath School lesson na siyang puso ng iglesia. At sa mga tinatalakay natin, kapwa tayo nakikinabang at nakakatanggap tayo ng muling mga bagong mga pabalita na siyang nagpapalakas ng ating pananampalataya. Kung kaya nga't nagpapasalamat kami sa mga tugon ng ating mga kapatid sa patuloy na pananalangin at pagsuporta sa programa na kung saan ay marami sa ating mga kapatid, Pastor, ginagamit ang programang ito upang alamin kung ano ang mga kaisipan mula sa ating leksyon na tinatalakay. So mga kapatid, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Lagi ninyong tandaan na ang ating Panginoon ay laging kasama nating lahat. Kaya kami ni Pastor Relioma, binabati namin kayo ng mainit na pagbati saan man kayo naroon, dito sa Pilipinas o kaya ay sa abroad. Tanggapin niyo po ang aming pagbati. Ngayon tayo ay nasa ikawalo ng serye ng ating pag-aaral. At dito sa ating talakayan, pag-uusapan natin ang napakahalagang sinulat ni Pedro. Walang iba kundi yung kanyang focus, ang ating Panginoong Hesus. Ito ang susing tema ng aklat na ito. Kaya nga dito titingnan natin kung ano ang tungkol sa kanyang kamatayan bilang isang alay. At ano ang pagdurusa ni Jesus at relasyon nito sa ating nararanasang pagdurusa. Kikilalanin din natin ang halaga ng kanyang pagkabuhay at ang kanyang papel bilang banal na Mesiyas. Kaya nga itong pamagat ng atin pong lesson, si Jesus sa mga sulat ni Pedro. Pero bago tayo dumako dito ay tayo muna humiling ng panalangin kay Pastor Relioma. Tayo po ay manalangin. Mapagmahal naming Diyos na nagbigay sa amin ng pagkakataon upang makilala ka ng lubusan at maging Panginoon at tagapagligtas ng aming mga buhay. Salamat po Panginoon sapagkat ang aming Panginoong Hesus ay sapat na siyang katugunan sa suliranin ng kasalanan sa aming buhay, sa aming sambahayan at sa aming lipunan. Salamat po na inyong iingatan ang aming mga inilagak sa inyo na mga kabalisahan upang kung magkagayon iyong tutugunan at magbibigay ka ng kalakasan upang sa aming pagharap ng buhay sa araw-araw, ang aming Panginoong Hesus ang magiging kasama namin at siyang sumusubaybay sa lahat ng aming mga gagawin. Sa aming pagtalakay sa araw na ito, ipadama po ninyo ang pakikisama ng inyong banal na Espiritu. Ang kaalaman na magmumula sa langit, nawa ang aming maranasan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Dito po sa ating pag-aaral, napakaganda ang pinakasusing talata sapagkat ito'y masusumpungan sa 1 Pedro Kapitulo 2, talatang 24. Siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa punong kahoy upang tayo mamatay sa mga kasalanan at mabuhay sa katwiran. Dahil sa kanyang mga sugat ay gumaling kayo. Ayan. Pastor, ang talata na susi ng ating pag-aaral, bagamat hindi binanggit ang pangalang Jesus at ang pangalang Kristo, ay mapapansin ninyo na ang tinutukoy dito ay ang ating Panginoong Jesus mula sa talatang 21. Sapagkat sa ganitong bagay, kayo'y tinawag sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo. At kung ipagpapatuloy natin, dinescribe yung pagbabata at suffering ng ating Panginoong Jesus. Nang ibig sabihin, dahil dito siya ang nagdala
ng ating mga kasalanan. Ayan. Marahil hindi natin makikita itong picture. Ano ba yung nagdadala ng kasalanan? Ito yung sa lumang tipan, Pastor, ito yung larawan ng isang handog na dadalahin sa sanktuaryo ng isang makasalanan at doon kanyang ipapatong ang kanyang kamay doon sa ulo noong handog na daladala niya. At hindi lang yun maganda yung pag pinag-aralan natin sa Hebrew, Pastor, it's not laying of hand only, kundi ilalagay niya yung full weight, yung bigat niya na isang tao doon sa napakaliit na hayop, dadaganan niya. Ibig sabihin, i-pre-press niya. Talagang mapre-press yun. Kaya nagdala. Ang ibig sabihin, para bagang inililipat niya, symbolically, yung kanyang mga kasalanan at dadalahin noong tupa o yung hayop na papatayin na siyang kabayaran ng kanyang kasalanan. Ito yung picture na ipinapakita rito, Pastor. So ito pala ang isa sa napakahalagang mga bagay na kung saan ay makita natin ang tungkol sa ating Panginoong Hesus. Na ito marahil kung bakit sinasabing ang Panginoong Hesus ang siyang pinakasentro sa mga sulat nitong si Pedro. Tama yun, Pastor. At mapapansin natin na hindi lang sa sulat ni Pedro, kundi sa buong banal na kasulatan. Kaya meron tayong awit na the theme of the Bible is Jesus. Pero ang focus natin sa ating pagtalakay sa oras na ito ay ang pagtanaw ni Pedro kung sino ang ating Panginoong Hesus at ano ang ginampanan niya sa kaligtasan at katubusan ng tao dito sa balat ng lupa nung siya'y naririto mula nang siya'y maglingkod at maging tagapagligtas. At naniniwala tayo na mayroon siyang malalim na kaalaman sapagkat una pa lamang sinasabi na natin na mismong siya ay personal na saksi sa mga ginawa ng ating Panginoong Hesus. Tama at yun, mismong Pastor. sa ating Panginoong Hesus. Ngayon, ano yung kahalagahan ng kamatayan ni Kristo sa ating katubusan? Ayan, Pastor, nais kong idiin natin na si Apostol Pedro, kagaya ng una nating pagpapahayag sa pasimula ng ating pag-aaral, na ang ating Panginoong Hesus o si Pedro, hindi siya sumulat ng talambuhay. Opo. Ayan. Kasi meron ng sumulat, si Matthew, si Marcos, si Lucas, si Juan. Sumulat sila ng talambuhay o yung biography o tinatawag nating gospel ng ebanghelyo ng buhay, kamatayan at pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Dito sa sulat ni Pedro, idiniin niya kung ano yung ginawa, ano yung sakripisyo, at ano yung resulta noong ginawa ng ating Panginoong Hesus na sakripisyo o pagbabata doon sa Kalbaryo. Ang iyong katanungan ay, ano ang kahalagahan ng kamatayan ni Kristo para sa ating katubusan? Ayan, redemption ang ginamit doon, Pastor. At mamaya ay hindi salvation, redemption ang ginamit mong salita. 1 Pedro Kapitulo 1, Pastor. Ating tanungin si Pedro sa talatang 18 at 19 ng 1 Pedro 1. Dito po sa 1 Pedro, Kapitulo 1, talatang 18 at 19, ganito po ang siyang sinasabi, nalalaman ninyong kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno, hindi ng mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. Ayan, Pastor, ang talatang ito ay nagpapakita yung summary ng pagkaunawa ni Pedro tungkol sa kahalagahan ng kamatayan ng ating Panginoong Hesus para sa ating katubusan. Ayan. Opo. Ang sabi rito ay, nalalaman kayo'y tinubos. Hindi tayo tinubos ng pilak o ng ginto. Ayan. Kasi nung unang panahon, ang slave ay pwedeng tubusin sa pamamagitan ng pilak o ginto. Pero dito, ang sinasabi ay tayo'y tinubos ng mahalagang dugo ng kordero. Ayan, merong mga nadagdag na mga imagery. Mahalagang dugo at ng kordero. Sino ba yung kordero doon? Ang ating Panginoong Hesus ay tinatawag ni Juan na kordero ng Diyos, the Lamb of God. Ayan. So dito ay pinapakita sa atin, Pastor, na ang kasalanan ay nagpahiwalay sa atin. Yan. Tayo'y dating pag-aari ng Diyos, pero tayo'y nawala. Kaya nga, nasanla. Magagamitin ko yung salitang nasanla sa dyablo. Hindi tayo pag-aari ng dyablo. Pero nakuha tayo, naging property tayo ng dyablo. Kaya nga tayo ay tinubos. Sino ang tumutubos? Yung dating may-ari ay tutubusin. Pag tayo'y nagsanla sa sanlaan, ay sino ang kukuha nun? Eh di yung dating may-ari na nagbigay doon ay babawiin mo at magbabayad ka.
dito mayroon siyang ibinayad at ang ibinayad niya at pantubos ay ang mahalagang dugo ng ating Panginoong Hesus. Ito ang kabayaran noong pagkaalipin natin sa kasalanan dahil ang tao'y nagkasala, Pastor. Oho. So maliwanag po na kung saan na tayo bilang mga naging makasalanan ay naging alipin sa ating sa pamamagitan na sa ilalim ng dyablo, na kung saan dahilan sa tayo parang naisangla doon, kaya tayo tinubos ng ating Panginoong Hesus. At ang ginawa niyang pagtubos ay hindi basta't pilak o ginto, kundi mismong yung kanyang mahalagang dugo, precious blood, na siyang kanyang inialay para sa ating katubusan. Ngayon, anong konsepto ng pagtubos pagkang usapin ay sa banal na kasulatan? Ayan, yung pagtubos, redemption. Kaya sabi ko kanina ay redeem, to redeem, nang ibig sabihin ay to buy back, muling bilihin. Ayan, muling tubusin. Ito ay galing sa lumang tipan, Pastor, at nais kong tunghayan natin sa tala ni Moses sa Leviticus 25 at 26, Pastor. Tingnan natin ang concept o yung kaisipan na ibinigay ni Moses sa kanyang mga sulat dito sa Levitico 25 at 26. Kung ang inyong kapatid ay naghirap at ipinagbili ang bahagi ng kanyang pag-aari, ang kanyang pinakamalapit na kapag-anak ay darating at tutubusin ang ipinagbili ng kanyang kapatid. Subalit kung isang tao ay walang manunubos at siya'y masagana at nagkaroon ng kakayahang tubusin ito. Ayan. So, nandito, pagka ang iyong kapatid ay maghirap at ipagbili ang anuman sa kanyang pag-aari, ay paroroon ang kaniyang kamag-anak na pinakamalapit sa kaniya. Yan, napapansin niyo, kaya nga ang ating Panginoong Hesus ay tinatawag nating elder brother. Yan. Bakit? Kasi siya yung pinakamalapit sa atin na pwedeng tumubos sa atin. Dito, batay dito sa concept ng lumang tipan, sa Leviticus, yung pinakamalapit na kapag-anak, close ear, ang sabi doon, siya ang tutubos. At hindi pilak o ginto ang kanyang gagamitin. Now, talatang 27, Pastor. 47, doon sa Leviticus 27. 25. Ituloy natin yung concept nito. Kung ang dayuhan o ang nakikipanirahang kasama mo ay yumaman at ang iyong kamag-anak ay naghirap at ipinagbili ang sarili sa dayuhan o sa nakikipanirahan sa iyo sa sinumang bahay na dayuhan. Talatang 48. Pagkatapos na siya ay may pagbili, ay maaari siyang tubusin. Isa sa kanyang mga kapatid ang makatutubos sa kanya. Ayan, inulit yung kaisipan na isa sa kanyang mga kapatid. O sino ba ang, kung tayo ay tinatawag na anak ng Diyos at ang ating Panginoon ay anak ng Diyos, di tayo'y kanyang mga kapatid. Opo. At dahil tayo'y kanyang mga kapatid, siya yung tutubos sa atin. Pero dahil siya'y makapangyarihang Diyos, at yun ay tatalakayin mamaya, hindi naman pwedeng mamatay at mayroong dugo yung makapangyarihang Diyos. Kaya nga siya nagkatawang tao para ito ang daan para mabayaran yung kabayaran ng kasalanan. Ito yung dati na nating nabanggit sa ating mga nakaraang pag-aaral na kung saan nang ang tao ay magkasala, siya'y napawaglit sa ating Panginoon upang muli tayong maging pag-aari niya. Kanyang tinubos tayo sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga sinasabi natin, 2 beses tayo na naging pag-aari ng ating Panginoon. Kaya napakahalaga na nauunawaan natin kung ano yung ginawa ng Diyos upang huwag tayong mapasakamay nitong si Satanas. Ngayon, tingnan natin yung paraan na ginawa ng ating Panginoong Hesus na pagtubos, na ang pagtubos ay mayroong kakibat na sakripisyo. So paano itinuturo nitong si Pedro ang tungkol sa sakripisyo ng ating Panginoong Hesus? Ayan, Pastor, magandang unawain natin na si Pedro ay isang Hudyo, Pastor. Opo. At alam niya ang mga aral ng lumang tipan bilang isang Hudyo. At yung concept ng kaligtasan ay makikita niya at napag-aralan niya sa mga nakalipas na bahagi ng lumang tipan. Tingnan natin, Pastor, at marahil ay ito ang isa sa mga concept na pinanggalingan ng kaalaman ni
Pedro, tungkol dito sa concept ng pagtubos. Ayan. At saka yung sakripisyo. Sa Leviticus Kapitulo 4, Pastor, ang talata ay 32 hanggang 35. Kapag kordero ang kanyang dinala bilang handog pang kasalanan, siya ay magdadala ng babaeng walang kapintasan. Ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng handog pang kasalanan at papatay nito bilang handog pang kasalanan sa lugar na pinagpapatayan ng handog na sinunog. Pagkatapos ay kukuha ang pari ng kaunting dugo ng handog pang kasalanan sa pamamagitan ng kanyang daliri at ilalagay sa ibabaw ng mga sungay ng dambana ng handog na sinusunog. At ang nalabing dugo ay bubuhos niya sa paanan ng dambana. Ang lahat ng taba niyaon ay kanyang aalisin, gaya ng pag-aalis ng taba sa kordero na alay bilang handog pang kapayapaan. At ang mga ito ay susunugin ng pari sa dambana sa ibabaw ng mga handog na sa Panginoon na pinaraan sa apoy. Gayon gagawin ng pari ang pagtubos para sa kanyang kasalanan na kanyang nagawa at siya'y patatawarin. Ayan, Pastor, ibabalik tayo ni Pedro sa kaisipan sa lumang tipan. Ayan, nais kong idiin ito na ang konsepto ng pagtubos at sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo ay nanggaling sa lumang tipan. Yung paraan ng pagsasakripisyo ng mga handog sa lumang tipan. Dual ang role ng ating Panginoon, Pastor, dito. Siya yung pari at siya rin yung korderong papatayin. So, papansinin nyo na dual. Siya yung tatanggap ng sakripisyo at siya yung magsasakripisyo. So, siguradong sigurado na walang mintis tatanggapin ng Diyos kasi siya yung representative na pari, siya rin yung kordero na magbububo ng kanyang dugo. Now, paano ang style? Yung isang tao ay magdadala ng kordero. At pagdala niya ng kordero, yung iaalay na dadalahin doon, kukunin ito noong pari. Ayan. So, ang ibig sabihin, ang ating Panginoong Hesus, siya yung handog, siya rin yung pari. Voluntary. Dual ang kanyang role. Na ipinagkaloob niya ang kanyang sarili para sa atin. At sino ang papatay, Pastor? Ipapatong noong lalaking makasalanan ang kanyang kamay doon sa ulo nung bago patayin yung handog. Symbolically, inililipat niya ang kanyang mga kasalanan o nagawang mga pagkakamali na ang magdadala na nito ay ang handog na papatayin at susunugin. Ito yung concept na kinuha ni Pedro kanina doon sa ating susing salata na siya ang nagdala ng ating mga kasalanan, Pastor. Napakaliwanag na ito pa lang si Pedro ay mayroong malaking kaalaman tungkol sa kung papaano ang ating Panginoong Hesus ay naging sakripisyo na kinuha niya ang kaalaman mula doon sa sistema sa lumang tipan. Oo, kasi naalala ninyo, ang ating Panginoong Hesus at ang mga alagad ay narito. Naroon pa yung templo ni Herodes. Opo. At inuulit-ulit yung sakripisyong ginagawa. Kaya nakikita nila ito at sa tingin ng mga tao at ng mga nakikiparticipate ay nakita nila yung representation ng animal, yung paggawa ng pari, at naintindihan ni Pedro na ito ay ang ating Panginoong Hesus. Siya ang kumakatawan sa pari, sa sardote, at sa handog na papatayin at susunugin. At ang sakripisyo ay hindi magiging posible kung wala doon ang masidhing pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya gusto nating ipaalam paano nilalarawan nitong si Pedro yung masidhing pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. Ayan, yung masidhing pag-ibig ng ating Panginoon. Balikan natin si Pedro sa kanyang sulat. Sa 1 Pedro Kapitulo 1, ang talata ay 21 hanggang 25. Sa pamamagitan niya ay nananampalataya kayo sa Diyos na bumuhay sa Kanya mula sa mga patay at sa Kanya ay nagbigay ng kalwalatian kaya't ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nakatuon sa Diyos. Ngayong nilinis na ninyo ang inyong mga kaluluwa sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan, kaya't kayo'y may tunay na pag-ibig sa isa't isa. Mag-ibigan kayo sa isa't isa ng buong alab mula sa dalisay na puso. Ipinanganak na kayong muli, hindi ng binhing nasisira, kundi ng walang kasiraan, sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo, at ang lahat ng kalwalatian nito ay gaya ng bulaklak ng damo, ang damo'y natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta. Subalit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Ang salitang ito ay ang magandang balita
na ipinangaral sa inyo. Ayan, Pastor, nais kong pansinin ninyo na ang iyong katanungan ay paano ipinakita ni Pedro yung passion o yung pag-ibig ng ating masidhing pag-ibig. masidhing pag-ibig. Ayan, ang ginamit na salita ay passion. Ayan, ginagamit natin yung passion. Galing ito dun sa salitang Pascal o ang ibig sabihin ay yung suffering. Ayan. Pag sinabi nating passion, the passion of Christ, it is the suffering of Christ. Ayan. Kaya nga ang salita dito ay Paskwa eh. Kaya nga pag tayong mga Kristiyano ay maligayang Pasko, pag sinasabi natin, okay. ay hindi maligaya yung Pasko. Kasi yung Pasko is suffering. Pastor, kaya nga pag dumarating yung Christmas, ang akala natin holiday, handaan dito, kainan dito, tapos mag-greet tayo ng isa't isa, maligayang Pasko. Ay sinasabi mo, maligayang paghihirap. So, ibig sabihin pala, yung Pasko ay hindi para doon sa kapanganakan ni Jesus, kundi para doon sa kanyang kamatayan. Kamatayan, kundi yung pagsasakripisyo niya na naog, nagkatawang tao, namuhay na mahirap at pinag-usig at inalipusta hanggang mabayubay sa krus at mamatay. Iyon yung suffering na sinasabi natin. Ito yung Paskwa, ito yung passion. Yeah. So, maganda palang nabalikan natin ito sapagkat yung palang Semana Santa, ito yung talagang Pasko, hindi yung kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Bagamat ang emphasis, Pastor, ay hindi lamang yung suffering sa doon sa krus. Kasi ang Kristo ay magkatawang tao, suffering na yun, Pastor. Isang makapangyarihang Diyos na nasa langit, na naog at kumuha ng namamatay na katawan, ay ito'y isang sakripisyo, isang suffering for the divine. Yeah. Kaya nga sinasabi natin kanina, ang sakripisyo ay ginampanan ng ating Panginoong Hesus. Subalit, ang sakripisyo ay hindi magiging posible kung wala doon yung pagdurusa ng Panginoong Hesus, yung kanyang masidhing pag-ibig sa sangkatauhan. Ngayon, nakita po natin, napatunayan natin kung paano niya tayo tinubos sa ating mga kasalanan. Siya'y nabayubay sa krus ng Kalbaryo na talagang inala yung kanyang buong sarili. Ngayon, ang tanong ay, paano naman tayo tutugon sa kanyang pagdurusa? Ayan. Bago doon, Pastor, ay nais kong idiin yung isang bagay na dapat ay ma-emphasize natin na nang magdusa ang ating Panginoong Hesus, ay kinakailangang ipakita niya yung tunay na likas ng karakter ng Ama. Diyos. So, dual ang kanyang layunin. Hindi lamang tayo tubusin sa ating pagkakasala, kundi ipakita yung tunay na karakter ng ating Panginoong Hesus sa kanyang pagdurusa. Ayan. Basahin natin yung isang hula sa Lumang Tipan. Ito'y tinatawag na Messianic Prophecy, Pastor, sa 53 ng Isaiah, talatang 1 hanggang 12. At tatanungin natin, paano ipinakita rito ang karakter at likas ng ating maibiging Diyos, kagaya ng inyong tinuran kanina. 53, talatang 1 hanggang 11. Sinong naniwala sa aming narinig at kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Sapagkat siya'y tumubo sa harapan niya na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat sa tuyong lupa, siya'y walang anyo o kagandahan man na dapat nating pagmasdan siya, at walang kagandahan na maiibigan natin sa kanya. Siya'y hinamak at tininakwil ng mga tao, isang taong nagdurusa at sanay sa kalungkutan, at gaya ng isa sa pinagkublihan ng mukha ng mga tao, siya'y hinamak at hindi natin siya pinahalagahan. Tunay na kanyang pinasa ng ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kalungkutan. Gayon may ating itinuring siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at pinahirapan. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa kanyang parusa para sa ating kapayapaan at sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumihis ng kanyang sariling daan at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat ng nating kasamaan. Siya'y inapi at siya'y sinaktan. Gayunmay hindi niya binuka ang kanyang bibig, gaya ng kordero na dinadala sa katayan, at gaya ng tupa na nasa harapan ng mga manggugupit sa kanya ay pipi. Kaya't hindi niya binuka ang kanyang bibig. Sa pamamagitan ng pangapi at paghatol ay inilayo siya at tungkol sa kanyang salin lahi, na itinuring na siya itiniwalag sa lupain ng mga buhay,
at sinaktan dahil sa pagsalangsang ng aking bayan. At ginawa nila ang kanyang libingan na kasama ng masasama at kasama na isang lalaking mayaman sa kanyang kamatayan. Bagamat hindi siya gumawa ng karahasan o walang anumang pandaraya sa kanyang bibig, gayunman kinalugdan ng Panginoon na mabugbog siya. Kanyang inilagay siya sa pagdaramdam. Kapag gagawin niya ang kanyang kaluluwa bilang handog pangkasalanan, makikita niya ang kanyang supling, pahahabain niya ang kanyang mga araw, at ang kalooban ng Panginoon ay uunlad sa kanyang kamay. Kanyang makikita ang bunga ng paghihirap ng kanyang kaluluwa at masisiyahan sa pamamagitan ng kanyang kaalaman. Aariing ganap ng matuwid kung lingkod ang marami at papasanin niya ang kanilang mga kasamaan. Ayan, Pastor, narito ang napakagandang description ng sakripisyo na gagawin ng ating Panginoong Hesus doon sa Kalbaryo. Ito'y isinulat about 800 BC. Ilang taon bago dumating ang ating Panginoong Hesus at magkatawang tao, isinulat na itong description na ito, hinulaan na ng propeta Isaiah. Pero ang concept dito na nais kong pansinin, ang Diyos natin ay isang maibiging Diyos. Siya ang nagkakaloob ng daan para tayo maligtas, na ultimong ang kanyang lingkod. Ang title nito sa aking Bible ang lingkod ng Panginoon ay nagbata. Yung kanyang lingkod, yung servant niya, yung anak niya, ay pinahintulutan niyang magbata at magdusa dahil mahal niya tayo. Ito ang pinakamalaking prueba na ang Diyos ay pag-ibig, at ang pruebang iyon ay tayo'y pinahintulutan niyang maligtas at the expense na mamatay ang kanyang anak doon sa Kalbaryo. Yeah. So, likas ng Diyos sa kanyang pag-uugali ang pag-ibig. Doon sa pag-ibig nakita natin yung kanyang pagiging matiisin. So kaya pala napakahalaga na nabigyan natin ng pansing ito ang kahalagahan ng pag-uugali ng Diyos sa pagdurusa ng ating Panginoong Hesukristo. Ayan, kasi papansinin natin, ulitin ko, Pastor, ang pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesus ay dual palagi ang Dual nature. po. Yung tubusin tayo mula sa kasalanan at ipakilala kung sino at ang ano ating ang tunay Diyos. na likas ng kanyang Ama o ang Diyos sa atin. Dahil sinira ng dyablo yung concept na ang Diyos ay maibigin at mapagpahinoon. Ginawa niyang parang napakahigpit at nagpaparusa lagi ang Diyos. Ayaw ng Diyos na yun ang makita natin, kundi makita natin yung ang Diyos na nagpapahinuhod na tinatawag tayo mula sa pagkakasala at nais niyang tahakin natin ang daan ng katwiran. Sa mga ginigil namin mga kaibigan, itong ating binibigyang pansin ay lubang napakahalaga na dapat nating madama na ang ating Diyos na sinasamba ay pag-ibig. Siya ang Diyos na mapagpahinuhod, siya ang Diyos na matiisin sa lahat, at siya ang Diyos na punong-puno ng kahabagan. Ngayon, matapos natin na mabaybay yung mga sulat ni Isaiah na tumutukoy sa ating Panginoong Hesus, kung paano niya tayo tinubos at naging sakripisyo sa ating mga kasalanan, paano naman tayo tutugon sa kanyang pagdurusa? Ayan, tanungin natin si Pedro, Pastor, sa 1 Pedro 2:21, kung paano tayo tutugon doon sa sakripisyo at pagdurusa ng ating Panginoong Hesus. 1 Pedro, Kapitulo 2, ang talata ay 21. Sapagkat ukol dito kayo tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagdusa alang-alang sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang sumunod kayo sa kanyang mga yapak. Ayan, ang sabi rito, dahil siya'y nagbata, tayo'y iniwanan niya ng halimbawa. Ano yung halimbawa? Halimbawa na magbata. Oho. Hindi tayo lalayo doon sa context ng talata, kundi bahagi ng pagsunod sa Panginoon ay ang pagbabata o suffering sa ating pananampalataya. Ayan. So, yung mga Kristiyano ng unang iglesia na ina-addressan ni Pedro dito sa kanyang sulat, ay kanyang ina-admonish sila, bagamat dumaranas sila ng iba't ibang mga pagsubok at kahirapan, sinasabi niya na bahagi ito noong pagsunod sa ating Panginoong Hesus. Ito ay mahalagang bahagi sapagkat ang pagiging Kristiyano, ang sabi doon ay kabahagi ng ating pagiging mananampalataya ay yung sumunod sa Panginoon, at bahagi ng pagsunod na iyon ay ang magbata dahil sa katwiran. Yeah, liwanagin nga natin yung salitang magbata. Kasi yung mga kabataan ngayon, baka hindi nila naunawaan. Ano ba yung magbata?
magbata. Pag sinabi mo magbata, Pastor, ay magdala ng mabigat na dalahin at ang ilan dito ay yung Hindi naman dito yung ibig sabihin ay lagi ka nalang pinarurusahan. Hindi yun ang context nito, kundi ang ibig sabihin nito ay may mga responsibilidad, pananagutan at mga dapat nating gampanan bilang bahagi ng pagsunod sa Panginoon. Dadalahin natin ito, mga dalahin ito sa atin na iniaatang ng Panginoon para sa atin. So may mga konsepto na nagsasabi, bakit kailangan pa tayong magdusa rin upang sa ganon mapatunayan lang natin na tumutugon tayo sa pag-ibig ng Panginoon? Ayan, kasi, Pastor, napakaliwanag na ang pagdurusa, kagaya ng ating pinag-aralan sa mga nakalipas na pag-aaral, ay paraan ng Diyos para tayo hubugin sa Kanyang likas. Oh, Ayan. okay. Kasi hindi naman tayo perpekto pagka tayo'y tumanggap sa Panginoong Hesus. May mga rough ages tayo. Kaya nga yung suffering, inahalin tulad doon sa unang pag-aaral natin, fiery trial. Na parang tayo'y dumadaan sa apoy para lumabas yung pagkapurong ginto natin at maalis yung mga naihahalo doon sa likas na hindi tama para makita si Kristo sa ating buhay. Ayan. So naging maliwanag po sa atin itong bagay na ito, na sa ating mga pagtugon sa sakripisyong ginawa ni Jesus, nararanasan din natin yung mga pagdurusa sa buhay natin. Kaya itong mga pagdurusang ito, katulad nung napag-aralan nung nakaraan, ito hindi dapat maging bago sa atin dahil tayo ay mayroong commitment. Sinusuko natin yung ating sarili at dala nito, walang iba kung hindi yung mga pagsubok, mga pagdurusa, na habang tayo na may nagdurusa din, nagiging kabahagi tayo ng pagdurusa ng ating Panginoon. So, natapos natin yung sakripisyo ng ating Panginoong Hesus. Ngayon, dumako tayo tungkol naman sa kanyang pagkabuhay. Ano ang argumento ni Pedro tungkol dito? Ayan, balikan natin sa unang kapitulo ng kanyang unang aklat. Kapitulo 1, talatang 3, 4, at 21, Pastor. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoon Jesucristo sa magitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo mula sa mga patay. Tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas na inilalaan sa langit para sa inyo. 21. Sa pamamagitan niya ay nananampalataya kayo sa Diyos na bumuhay sa Kanya mula sa mga patay at sa Kanya ay nagbigay ng kalwalatian, kaya't ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nakatuon sa Diyos. Ayan, napaka-importante ng konsepto ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesus. Dito raw ay meron tayong ipinanganak na muli tayo, Pastor. Opo. So yung born again na concept ay nanggaling doon sa kamatayan at pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesus. Ayan. Di ba laging ginagamit yung born again, born again. Anong ibig sabihin ng born again? Ikaw ay mamatay sa iyong dating likas at mabubuhay ka sa isang panibagong buhay kay Kristo Hesus. Ano ang simbolong kinakatawanan nito? Ito yung konsepto ng bautismo, Pastor. Doon sa bautismo, ikaw ay mamamatay, ililibing ka, at ikaw ay babangon na bagong nilalang doon sa tubig na sinisimboluhan ng pagkalibing sa iyo. Ito naman yung bagong buhay na dumarating kay Kristo. Kaya nga, yung resurrection, ito yung pasimula ng bagong buhay kay Kristo, Pastor. Yung pagkabuhay na maguli ni Kristo, ito naman yung karapatan natin na buhaying muli at magkaroon ng pag-asa. Hindi na lang ina-anticipate natin yung darating na resurrection pag siya'y muling bumalik. Hindi. Kundi ngayon, ipinapakita nito na sa isang mananampalataya, mamamatay sa kanyang lumang likas at mabubuhay siya ng isang panibagong buhay na kasama si Kristo na may paglilingkod. Yeah. Isang napakagandang balita ito para sa ating lahat at para sa lahat ng mga tao na hindi naniniwala sa ating Panginoong Hesus. Na dito pinatunayan na ang pagkabuhay ni Hesus mula sa kamatayan ay garantiya na tayo din ay maaaring mabuhay. Yung mga taong nakaranas ng kamatayan na sumunod kay Kristo ay maaari ding mabuhay. Subalit, atin munang agwatan yung napakahalagang bagay na ito. Kasi atin munang tingnan kung sino ba talaga si Jesus sang-ayon kay Pedro. Ayan, ngayon ay titignan natin
ang tala ng kasama ni Pedro. Hindi siya ang sumulat Oo. nito sapagkat hindi siya sumulat ng biography. Oo. Ngayon, ito'y bahagi ng kasaysayan sa buhay ng ating Panginoong Hesus. Sa Mateo Kapitulo 16, ang talata ay 16. Nang tanungin ng ating Panginoong Hesus kung sino ba siya sangayon sa mga alagad, Pastor. Ayan. Ano ang tugon ni Pedro? Siya ang unang sumagot doon sa katanungan ng ating Panginoong Hesus na ano ang sabi ninyo tungkol sa akin? Sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ayan, ginamit niya yung salitang, ikaw ang Kristo. Kristo. Ayan. Hindi niya sinabing, ang pangalan mo ay Kristo. Hindi. Ang sinabi niya, ikaw ang Kristo. Eh, sino ba yung Kristo? Yung Kristo ay yung mula sa lumang tipan, ito yung Mesyas. Ikaw ang Mesiyas. Ayan, kung sa Hebreo. Pero dito, ang ginamit niya kasi ay, ikaw yung Kristo. Grego kasi itong pagkasulat dito sa bagong tipan. Nang ibig sabihin, iisa, ikaw yung pinahiran. Nang ibig sabihin, ikaw yung hari, ikaw yung pari, at ikaw yung propeta. Yung triple role ng ating Panginoong Hesus ay sinabi niya rito at papansinin niyo, yung Kristo rito sa sulat ni Daniel, sa sulat ni Isaiah, at sa iba pang mga manunulat sa lumang tipan, ito ay divine. Merong likas na pagka-Diyos, Pastor. Oo. Kaya nang sabi niya, ikaw ay Kristo, ikaw yung nagmula sa Ama, proceeded from the Father. Yun yung concept na ginagamit ng mga theologian, nang galing sa Ama, nakabahagi ng kanyang pagiging Diyos. Yeah. Paano naman hinubog ng lumang tipan ang pagkaunawa ni Pedro tungkol kay Jesus na siya ang Mesiyas? Ayan, tatanghalan natin si David. Ayan. Kasi pag mga leader ang pinag-uusapan, ang unang makikita ninyo ay si David sa Kapitulo 2, versikulo 2 ng mga awit. Ayan. Tingnan natin ang isinulat ng Haring David na siyang tinitingnan at tinitingala ng mga Hudyo na leader na panggagalingan ng lineage ng Mesiyas. Yeah. Inihanda ng mga hari sa lupa ang kanilang sarili at ang mga pinuno ay nagsisisangguni laban sa Panginoon at sa kanyang binuhusan ng langis. Ayan, papansinin mo, Pastor, binuhusan ng kanyang langis. Langis. Ayan, anointed one. Ang Panginoon na binuhusan ng kanyang langis. Langis. Ito yung concept na yung Panginoon, yung hari, yan, kaya hari, yung concept na ang Mesiyas dito ay isang hari na binubuhusan. At ang hari, dito sa background ng bagong tipan, sa panahon ni Pedro, kaya ayaw nilang paglingkuran yung emperador, Pastor. Pinawo-worship yung emperador kasi ang akala nila siya ay divine. Kaya ayaw nila, Juan, nila Pedro, na maghulog ng insenso sa harapan ng hari kasi yun ay pagpapatunay na kinikilala siya na isang divine. So, king na divine. Pero dito, ibinigay yung kingly na Messiah na mayroong divine nature para lamang sa ating Panginoong Hesus. Dagdag pa sa pinagkuhanan ni Pedro ng kaalaman tungkol sa Mesiyas ay ang propeta Daniel na isa ring naging mataas ang kanyang katungkulan sa lipunan na kanilang ginagagalawan. Pero siya isang propeta sa Daniel Kapitulo 9, talatang 25. Ito ang pahayag ng propeta tungkol sa Mesiyas. Kaya't iyong alamin at tunawain na mula sa paglabas ng utos na panumbalikin at muling itayo ang Jerusalem hanggang sa pagdating ng Mesiyas na pinuno ay 7 sanlinggo at 62 sanlinggo, ito'y muling itatayo na may lansangan at kuta sa makatwid ay sa mga panahon ng kaguluhan. Ayan, ito ay tungkol doon sa hula na 70 linggo, 70 weeks, na ibinigay para sa mga Hudyo, ay darating yung concept na papahiran ang prinsipe. Ano yung papahiran dito? Yung kanyang kamatayan ay darating yung Mesiyas at ito'y exactly nangyari noong 27 AD kung pag-aaralan natin yung hula tungkol dito. So naintindihan ito ni Pedro. Meron pang isa, Pastor, at yun yung sa Mikias Kapitulo 5, ang talata ay 2. So ang tinatanong mo ay paano hinubog yung kaisipan ni Pedro tungkol sa Mesiyas. Yeah. Mikias, Kapitulo 5, ang talata ay 2. Ngunit ikaw, Bethlehem sa Ephrata, na maliit upang mapabilang sa mga angkan ng Huda, mula sa iyo ay lalabas para sa akin ang isa na magiging pinuno sa Israel,
na ang pinagmulan ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Ayan. So, yung ipapanganak sa Bethlehem, yung Mesiyas, Pastor, na tinutukoy ni Daniel, ay ipipapanganak mula sa walang hanggan. So, siya'y kabahagi ng Diyos dahil wala siyang pasimula. Ito yung concept na nasa kaisipan ni Pedro ng kanyang isulat kung sino ito at ano ang ginampanan nito sa buhay ng ating Panginoong Hesus. So napakaliwanag ang kaisipan ni Pedro tungkol sa buhay ng ating Panginoong Hesus na kanyang ipinakita maging ang katuparan ng hula sa lumang tipan tungkol sa Mesiyas. Ngayon, ano naman yung likas na sinasabi ni Pedro tungkol sa Mesiyas? Ayan. Tunghayan natin sa 2 Pedro, Pastor. Kapitulo 1, ang talata ay 17. Ayan. Sapagkat siya ay tumanggap sa Diyos Ama ng karangalan at kalwalatian at dumating sa kanya isang tinig mula sa marangal na kalwalatian na nagsasabi, ito ang minamahal kong anak na siya kong kinalulugdan. Ayan, napansin mo, Pastor, itong tagpong ito, itong pangungusap dito ni Pedro ay kinuha noong mag-transfigured ang ating Panginoon, nung magbagong anyo ang ating Panginoong Hesus doon sa bundok. Ayan, na siya lamang, si Santiago at si Juan, ang kanyang kasama doon. Nagpakita ang ating Panginoong Hesus, na bago ang kanyang likas, naroon si Moses at saka si Elijah, at siya'y sinamba. Kaya hindi lamang siya ordinaryong tao, nakilala siya ni Moses, nakilala siya ni Elias, at sabi ni Pedro, ito yung tumanggap ng kalwalhatian at paano siya kinilala ng kanyang ama. So, dito ang likas niya ay isang Diyos na makapangyarihan na sinamba ni Moses at saka ni Elias at lahat ng mga naroon sa langit. So sa makatwid, kung ano yung likas ng Ama ay maaari ding makita sa likas ng anak ng sa ating Panginoong Hesus. Ngayon, tinitingnan natin na itong si Pedro ay mayroong malaking kaalaman tungkol sa Trinidad. Sabagay, hindi lamang po si Pedro, kundi maging ang mga apostoles. Kaya atin hong bigyang pansin kung paano naman tayo, paano sila makakatulong sa atin na maintindihan kung ano nga ba itong Trinity. Bumalik tayo sa 1 Pedro 1, Pastor. Ang talata ay 1. Si Pedro na apostol ni Hesukristo sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa pangalat sa Punto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bitineria. Versikulo 2. Pinili at tinalaga ng Diyos Ama at ginawang banal ng Espiritu upang sumunod kay Hesukristo at mawisikan ang kanyang dugo. Biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana. So tatlong bagay ang narito, Pastor. Narito ang Diyos Ama, ang nagpapabanal na Espiritu, at ang dugo na nabubo ng ating Panginoong Jesucristo. So tatlo yung narito, Pastor. Sa mga sinulatan ni Pedro, ibinibigay niya ang pabalita na ang kaalaman, yung wisdom na nanggagaling sa Ama, ang nagpapabanal na Espiritu. Hindi Ama ang nagpapabanal. May kanya-kanya silang mga kaalam. Yung kaalaman galing sa Diyos Ama. Yung pagpapabanal galing sa Espiritu, pero yung katubusan galing kay Kristo. Naglalakip na gumagawa ang Santa Trinidad para mabuo ang kaligtasan. Matubos tayo mula sa pagkaalipin sa kasalanan. Sa makatwid, may malalim na kaalaman itong si Pedro tungkol sa Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, na dito sa sulat niya ay nahayag ng mayroong kaliwanagan kung paanong kanyang itinataas ang iisang Diyos na mayroong tatlong persona. Tama yun, Pastor. Ngayon, ito siguro ay isa sa malalim na dapat natin bigyan ng pansin. Itong malalim na katanungang ito na yayamang ating napag-aralan, natalakay natin kung sino ang Diyos Ama, ang likas ng Diyos Ama, ang ating Panginoon Hesus bilang Mesiyas, kung paanong tayong lahat ay tinubos sa ating mga kasalanan. Ngayon, ang pinakatanong ay, bakit si Jesus ang sentro sa mga turo ni Pedro? Ayan, maganda ang tunghayan natin ang 2 Pedro 3:18, Pastor. Subalit lumago kayo sa biyaya at sa pagkakakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sumakanya nawa ang kalwalhatian ngayon at hanggang sa araw ng walang hanggan. Ayan, Pastor, ang sabi rito, kayo'y magsilago kayo sa biyaya at pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. So, bakit central si Kristo
o ang ating Panginoong Hesus sa sulat ni Pedro, very basic, siya ang Panginoon at tagapagligtas. Now, sasabihin natin, hindi ba Ama Panginoon? Oo, pero ang Panginoong tinutukoy dito, yung Panginoon na nasaan yung tao na tumubos. Yan. Ito yung kaibahan ng Panginoon sa Ama at Panginoon sa Espiritu. Ito yung Panginoon na nagkatawang tao na tumubos sa ating mga kasalanan. Siya rin ang tagapagligtas. Ano yung tagapagligtas? Inilalayo tayo sa kasalanan. Hindi ang Ama ang gumagawa noon, hindi ang Espiritu, kundi ang tumubos sa atin ay ang ating Panginoon. Ito ang idinidiin ng Ebanghelyo ng mga apostol at ito rin ang dinuduin ng sulat ni Pedro para sa atin. Kung malaman man natin na ang ating Panginoong Hesus ang siyang nag-alay ng kanyang buhay para matubos tayo sa ating mga kasalanan. Siyang nabuhay na maguli mula sa pagkamatay upang ipakita niya na mayroon din tayong, maari din tayong mabuhay mula sa kamatayan kapag tayo ay susunod sa Kanya. At siya rin yung babalik na sinasabi nating mapalad na pag-asa, kung tatanungin natin, yung mga kabataan ngayon, maaaring sabihin nila, ano ngayon kung yun nga ang siyang nangyari? Ayan, Pastor, dapat nating pansinin na walang kapangyarihan ang resurrection, walang kapangyarihan ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus kung hindi natin tatanggapin siya na personal natin. Kasi personal na dapat tanggapin at i-apply yung pagiging Panginoon at tagapagligtas ng ating mga buhay. Hindi dahil tinanggap mo na siya ay okay na para sa iyong sambahayan, Pastor. Individual, ang iyong anak, ang iyong asawa, ako, tayong lahat, tatanggapin siya bilang tagapagligtas at pangungunahan niya ang ating mga buhay bilang Panginoon. Susunod tayo sa Kanya at siya ang ating magiging gabay at patnubay sa araw-araw na buhay. Magiging sapat ba yung aking pagdalo tuwing araw ng Sabat? Dahilan sa ito yung nakagawian ko na sa aking buhay mula nung maliit ako? O walang mga Pastor, ang mga bagay na yan ay mahalaga pero kung wala ang Kristo sa ating buhay, yang mga yan di magdadala ng kaligtasan. Amen. Yan. So lilinawin ko, si Kristo ang itinaas ni Pedro at ng mga alagad, siya ang sentro lamang at siya rin ang magbibigay ng kapangyarihan para makapagsabado ka, makapangiling ka, makagawa mo ng lahat ng mga requirements na nais ng Diyos dahil siya ang iyong tagapagligtas at Panginoon. Napakahalaga nito, Pastor, na mabigyan mong diin para sa ating mga taga-subaybay kung bakit ibinahagi sa atin ni Pedro ang kahangahangang pabalitang ito na tungkol sa ating Panginoong Hesus. Kaya mangusap tayo sa ating mga kapatid sa iglesia. Mga kapatid, ang Panginoong Hesus ang pangunahin sa ating pananampalataya. Siya lamang ang magdadala ng kaligtasan sa ating mga buhay. Di tayo kayang iligtas ng paraan na susunod tayo ng kung ano-anong mga aral at doktrina, kundi dapat makilala natin siya, tanggapin na tagapagligtas at Panginoon, at siya ang magbibigay ng kapangyarihan para mamuhay tayo na may kabanalan, sumunod na may pagtalima sa kanyang mga yapak. Mga ginigilo namin mga kapatid at mga taga-subaybay ng programa, napakaliwanag ng pagkakalahad ni Pastor Ilioma tungkol sa sinabi ni Pedro sa ating Panginoong Hesus, na kung saan niliwanag niya ang mensahe tungkol kay Hesus sa lahat ng kanyang pagtuturo. Si Hesus ang Diyos na Mesiyas na hula sa lumang tipan. Sinugo upang tubusin tayo mula sa ating makasalanang buhay sa pamamagitan ng sakripisyo ng kanyang sarili. Siya'y nabuhay mula sa mga patay at di magtatagal, mahahayag muli sa kalwalhatian. Amen. Kaya nga't panghawakan natin itong mga turong ito, i-apply natin sa buhay natin, sundan natin yung nais ng ating Panginoong Diyos na makita sa buhay natin yung likas na pag-uugali bilang mga anak ng Diyos, ugali ng ating Panginoong Heso Kristo. Bakit ko po sinasabi ito? Bakit namin ito pinahayag? Sapagkat nasa kay Kristo ang ating pag-asa. Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos sa aming Ama na nasa langit, nagagalak kaming pasalamatan kayo na mayroon kaming Panginoong Hesus na siyang Mesiyas at babalik upang kami
ay kuhanin at dalhin sa langit na bayan at do'y maranasan namin ang buhay na napakasaya at walang hanggan. Na habang dito sa lupa ay nakakaranas kami ng pagdurusa, dalangin po namin, Panginoon, lagi ninyong samahan ng bawat isa ng aming Panginoong Hesus. Ipadama sa kanila ang pananahan ng mga anghel sa bawat pamilya na aming kinaaniban. At tulungan kaming mainam na aming yakapin ang aral na ito na maging sentro ng buhay namin ng Panginoong Hesus upang kanyang pag-uugali ay mahayag sa pamamagitan namin na makita ng mga taong nakapalibot sa amin. Pagpalain niyo nawa ang lahat ng sumusubaybay sa programang ito, ang mga aral na natutunan namin may sa kabuhayan namin at mapanghawakang mainam hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Hesus sa kaluwalhatian. Tanggapin niyo ang aming pagtatalaga. Ito pong aming hiling sa pangalan ni Hesus. Amen. Amen. Muli po mga ginigiliw, kami nagpapasalamat sa inyong patuloy na pakikisama sa pag-aaral. Sa mga bagay na natutunan natin, talagang masasabi natin, ito na ang siyang dapat nating gawin sa mga huling kapanahon ng ating pamumuhay sa lupang ito. At meron tayong mapalad na pag-asa. Sana'y huwag kayong bibitiw sapagkat yung susunod na serye ay napakaganda. Ako po si Pastor Jose Zabat Jr. at kasama ko si Pastor Nestor Ilioma, nagsasabing sumagana nawa ang inyong pamumuhay.